Kamusta kayo mga kaibigan? Naway na sa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo. Narito tayo ngayon, ating pag-aralan ang banal na kasulatan patungkol sa kasalanan ng tao at sa kanyang pagsisisi. Ang ating teksto, makita natin ito sa sulat ni Propeta Isaias, dito sa 55 sa 7. Atin na basahin, no? Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ang maling isipan. Siya ay manumbalik lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. No, yan ang sabi sa banal na kasulatan, mga kaibigan, na dapat na ang taong masama o ang gawain ng taong masama dapat ay talikdan na, alisin na, no? Wala na. At ang likong isipan dapat magbago na, mga kaibigan. Yan. At lahat ng tao, lahat ay makasalanan, no? Lahat tayo makasalanan. Yan ang sabi sa Roma, kung ating basahin sa Roma sa 3:23, no? Dito natin mabasa sa Roma 3:23 na ang lahat ng mga tao ay makasalanan. Lahat tayo. Sabi dito, ating basahon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat pala tayo makasalanan, no? Walang isa na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngayon, sapagkat tayo ay mga taong makasalanan, dapat pagsisihan natin ang ating makasalanan, talikuran natin ang ating makasalanan. Iwan na yan, mga kaibigan. Ano ba itong mga kasalanan ng tao na dapat niyang talikdan, dapat niyang iwan, dapat niyang pagsisihan? Tingnan natin dito sa Galacia, no? Sa Galacia sa 5:19, itong ating mabasa. Galacia 5:19 hanggang sa 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibubho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong bagay. Ano raw? Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gayong gumagawa ng mga bagay na ito. Dapat talikuran na, biyaan na, talikdan na ang kasalanan at magsisi upang tayo, mga kaibigan, no, patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Isa-isa dito, mga kapatid. Tingnan pa natin sa Korinto, sa unang Korinto, no? Hindi na natin ipaliwanag yung binasa natin kasi maliwanag na, mga kapatid. Isa-isa na lang. Tingnan pa natin dito sa Korinto, no? Sa Korinto
sa unang Korinto sa 6:9 hanggang 11. Yan. Ito ang ating mabasa sa banal na kasulatan. 6:9 hanggang 11. Ito pa ay mga kasalanan na dapat pagsisihan ng tao, na dapat talikdan niya. 6:9 hanggang 11, itong atin mabasa. Sa 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Anong sabi? Huwag dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, paglalasing, mapanlait, o magdaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Isa-isa dito. Ito ang mga kasalanan na dapat talikdan ng tao, na dapat pagsisihan ng tao. At ang sabi pa sa 11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng Diyos. Yan. Nilinis na. Bakit nilinis sila? Kasi tinalikuran nila ang kanilang kasalanan, pinagsisihan nila ang ilang mga kasalanan. No? O ang atin na lang kasalanan. Kaya lahat man tayo magkasala. Ang ating kasalanan, dapat talikdan na, pagsisihan na, para patawarin tayo ng Diyos. Kasi sabi dito sa unang Juan, no? Sa unang Juan, sa 1:9, ito ang atin mabasa. Sabi dito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Yan. Kapag ang ating kasalanan tinalikdan natin, no? Pinagsisihan natin, ang sabi dito, patawarin tayo ng Diyos, no? Sa talata ito, wala na kita marami pang ipaliwanag kasi maliwanag na, mga kaibigan. Ano raw? Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin, no? At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Yan pala ang dapat nating gawin, mga kapatid. Pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. Praise the Lord. Yan. Sa Isaias, sa 1:18, no? Ito pa ang atin mabasa. Sa Isaias 1:18. Na kahit ang kasalanan ng tao ay pulang-pula, papution sa Diyos na. Basta ang tao lalapit sa Diyos, ihingi ng tawad, talikdan niya ang kanyang kasalanan, patawarin siya ng Diyos. No? Tingnan natin dito sa Isaias sa 1:18. Yan, nandito na, Isaias 1:18. Halik kayo at magpaliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan,
handa akong ipatawad ang lahat na iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung talikuran natin ang ating kasalanan at tayo ay magsisi. Yan, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos mabuti sa ating buhay. No? Ang Diyos mabuti sa ating buhay. Tingnan natin ito sa Roma. Sa sulat sa Roma, sa 2:4, ito naman ang ating mabasa, no, sa banal na kasulatan. Sabi dito sa 4, hinahamak mo ba ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo. Binibigyan pala tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay, mga kapatid. Kailangan lang pagsisihan ang kasalanan. Paano ang tao makapagsisisi sa kanyang kasalanan kung ang kasalanan niya naging kasiyahan na niya? Mahirap yan. No? Mahirap yan pagsisihan ng isang tao ang kanyang kasalanan, na ang kasalanan niya dinagawa naging kasiyahan na niya araw-araw. Yan, mahirap pagsisihan. No? Limbawa, ang isang tao nakapatay sa kanyang kapwa-tao, nasiyahan pa siya na napatay niya ang kanyang kapwa-tao. Paano niya pagsisihan ang kanyang kasalanan? Kaysa kanyang ginawa, masayang-masaya pa siya. Sabi niya, napatay ko siya. Paano mo pagsisihan yan? Kasi yung kasalanan na ginagawa mo, doon ka masaya. O, nakanakaw ka. O, nanging masaya ka sapagkat mayroon ka ninakawan. O, nanging masaya ka sapagkat naka-hold up ka. Nanging masaya ka sapagkat nakarip ka ng tao o ng babae. Yan. Nanging masaya ka dahil nakabinta ka ng shabu. Paano mo pagsisihan ang iyong kasalanan? At kung hindi mo pagsisihan ang iyong kasalanan, lagot ka sa Diyos. Tingnan natin dito. No? Tingnan natin dito sa kasulatan. Sa Biblia, sa banal na kasulatan, sa Roma 2:5, ito naman ang ating mabasa. Ngunit dahil katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Yan. Kapag hindi mo pinagsisihan ang iyong kasalanan, ginapabigat mo ang hatol sa Diyos para sa iyo. Yan. Kailangan talikdan yan. No? Talikdan ang kasalanan. Pagsisihan mo ang kasalanan mo. Huwag mo nang gawin ang mga masamang bagay. Yan. Mayroong kautusan tayo. No? Mayroong batas ang gobyerno at mayroong batas ang Diyos. Mga kapatid. Yan. No, mayroong batas. At kung nagkasala ka sa batas, pananagutan mo yan. No? Makulong ka. Ilang taon, bayaran mo ang iyong kasalanan. Yan, mga kaibigan. O. Ngayon, ang kautusan, may kautusan, no? May batas. At itong batas na ito, o itong batas o kautusan, ginawa ito hindi sa mabubuting tao. Ginawa ito sa mga taong masama. Tingnan natin sa banal na kasulatan. Sa unang Timoteo, sa 1:9. Tingnan natin sa 1:9.
No, sa unang Timoteo sa 1:9. Okay, nandito na. Alalahanin nating hindi ginawa ang kautusan para sa mabubuting tao, kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas, sa mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama at ina, at mga mamamatay tao. Yan, mga kapatid, no? Suggest, ang kautusan ay ginawa rin dahil sa mahilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga kidnapper, mga sinungaling, mga bulaang saksi, at sinumang sumasalungat sa wastong aral. Yan ang pahayag sa Biblia. Mayroong batas, mga kaibigan. No, mayroong batas ang pamahalaan, mayroong batas sa Diyos. Yan. Diyan na, gin-isa-isa na, mga kapatid. Ngayon, kailangan pagsisihan ang kasalanan. Pero paano mo pagsisihan ang iyong makasalanan, kaya ang kasalanan na ginagawa mo, yung masamang ginagawa mo, nanging kasiyahan mo na. Nagagalak ka sa paggawa ng masama. Yan ang mahirap sa buhay ng tao. Ang Diyos, hindi masiyahan kung ang makasalanan mamatay. Kasi kung ang makasalanan mamatay, na hindi humingi ng kapatawaran ng Diyos, hindi nagsisi, parusahan siya ng Diyos. Totoo yan, mga kaibigan. Totoo yan. Tingnan natin sa Ezekiel. No? Sa sulat ni Propeta Ezekiel, sa 18:23. Tingnan natin dito. 18:23. Ang sabi, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay mo, kaibigan. Gusto niya magsisi ka at magbagong buhay kasi hindi niya ikasisiya ang taong masama mamatay. Kaya kung ang taong masama mamatay, mapaimpyerno, parusahan siya ng Diyos, mga kapatid. Bilang bayad sa kanyang kasalanan, yung tinatawag na linaw o dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Yan. Yan ang bayad sa kasalanan ng tao, ang dagat-dagatang apoy, ulawang apoy. Yan. Kung ang taong masama mamatay na hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan. Tingnan natin sa pahayag, no? Pahayag sa 20 sa 14. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hadis. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Ngayon, bakit sinasabi namin ito? Babala ito sa bawat tao. Kaya kung hindi namin, no, ipahayag ito, singilin kami ng Diyos. Tingnan natin sa Ezekiel 3:18, no? Sa Ezekiel 3:18. Kung bakit namin sinasabi ito? Sapagkat ito ang sabi sa banal na kasulatan.
3:18, no, ng Ezekiel. Tingnan natin. Maaaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan, sabi ng Panginoon. Kailangan pagsabihan, no? Kaya kung hindi pagsabihan, ang sabi dito ng ating Panginoon, no, ulitin natin, maaaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. 19. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mong babalaan. Yan lang ang tungkulin, no, ng mga ngaral, no? Sabihan ang mga tao lumayo sa kasalanan, pagsisihan ang kasalanan. Glory be to God. Purihin natin ang Panginoon. Ang Diyos, hindi niya gusto, hindi niya ikasisiya na ang taong makasalanan mamatay, mga kaibigan. Ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbagong buhay sapagkat ang Diyos ay mabuti, no? Mabuti ang Diyos. Balikan natin ang ating binasa kanina sa Roma sa 2:4. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay, mga kapatid. Kung ikaw ngayon patuloy na gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng kasalanan, talikdan mo na yan. Kung hindi ka pa nahuli ng otoridad, dapat kabahan ka, baka mahuli ka ng COVID-19. Dapat kabahan ka. Talikuran ang kasamaan, mga kaibigan. Ito paalala lang. Pero mas maganda, sundin natin ang payo ng banal na kasulatan na talikuran ang kasalanan, pagsisihan ang kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng isang pagkakataon na magsisi at magbagong buhay. Praise the Lord, no? Wala tayo may ginapatamaan dito, mga kapatid. Ito ay payo lamang ng kasulatan sa atin. Binabasa ko lang ang banal na kasulatan. Gani may mga talata tayo na binabasa. Kaya kung ako magsalita dito na wala sa banal na kasulatan, huwag kayong maniwala, mga kaibigan. Pero kung ginabasa ko sa kasulatan, maniwala kayo. Para ito sa ikabubuti nating lahat. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen.